Magandang araw ng Miyerkules. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kapwa miyembro ng ASEAN na hikayatin ang mga papaunlad na bansa na kumilos tungo sa ikalulutas ng climate change. Sa kanyang pagharap sa plenaryo ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, sinabi ng Pangulo na ang climate change ang pinakamalaking banta sa pag-unlad ng isang bansa. Anya, sa paparating na Conference of the Parties ng United Nations Climate Change Conference o COP28 na palakasin ang kanilang commitment sa pagpapalago at pamamahagi ng teknolohiya, gayon na rin ang pagpapalawak ng kanilang kapasidad para makatugon at makaiwas sa epekto ng climate change. Anya, patuloy na makikipagtulungan ang kanyang administrasyon para maging handa ang ASEAN sa climate change at sakuna, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga tinatawag na disaster-prone countries. Samantala, kabilang din sa pagtutuunan ng pansin ni Marcos ang pakikipagtulungan sa ASEAN member states para mapalakas ang produksyon ng pagkain. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na magandang pagkakataon para sa Pilipinas na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa sa pagdalo nito sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Romualdez, may bibida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pilipinas bilang sentro ng kalakalan at pamumuhunan at mapapalakas ang ugnayan sa ASEAN at iba pang bansa. Binigyang diin ni Romualdez sa mga reformang ipinatupad ng gobyerno para buksan ang Pilipinas sa pamumuhunan sa ibang bansa tulad ng insentibo para sa mga negosyante sa ilalim ng CREATE o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Paniwala niya, batay sa projected growth rate ng ASEAN na 4.9% sa taong 2024, dadami ang mamumuhunan sa loob at labas ng rehiyon. Dagdag pa nito ay sinusulong ng Pangulo ang interes ng bansa, hindi lamang sa ASEAN kundi sa mga dialogue partners nito tulad ng Estados Unidos, China, Canada, Japan, South Korea at United Nations. Ilan sa mga isinusulong ni Marcos sa ASEAN Summit ang kaayusang pandaigdigan lalo na sa South China Sea, seguridad sa pagkain at enerhiya, climate justice, paggamit sa potensyal ng digital at creative economy, pangangalaga sa mga migranteng manggagawa at pagsugpo sa human trafficking. Naglabas na ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. at tatlong iba pa nadawit sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo at siyam pang mga kasama nito. Ayon sa korte, may basihan ang mga akusasyon laban kay Teves at sa mga kasama nito. Kabilang sa mga akusado si Teves na kilala din umano sa alias na Arnie, Big Boss Idol, Idol at Kalbo. Kasama rin sa mga kinasuhan sina Angelo Palagtiw, ang kapatid umano ni Palagtiw na kinilalang si Gian at ang helicopter pilot na si Captain Lloyd Garcia II. Dawit din sa kaso ang isa pang tao na kinilalang si Nigel Electona na kasalukuyang nakakulong sa Manila City Jail at ililipat sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan. Bukod sa kanila, may 11 pang suspect na kinasuhan na noong Hulyo ang iniuugnay sa nasabing kaso. Ito ay sina Winrich Esturiz, Joric Labrador, Benji Rodriguez, Eulogio at John Louis Gonyong, Joven Javier, Daniel Lora, Romel Pataguan, Judiel Rivero, Rogelio Antipolo Jr. at Marvin Miranda. Naharap sila sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder dahil sa commando assault sa tahanan ni Degamo noong Marso habang namamahagi ng ayuda. Nakatakda ang arraignment ng mga akasado sa ika-4 ng Oktubre. Makatatanggap ng 200 milyong pisong financial assistance ang Philippine Orthopedic Center mula sa Office of the President para matustusan ang gastusin at makabili ng mga bago at modernong kagamitan. Sa loob ng 78 taon, ang POC ay nagsilbing sentro para sa mga pasyenteng may problema sa mga buto, kalamnan at iba pang bahagi ng katawan.
Ayon kay POC Medical Center Chief Dr. Jose Pujalte Jr., magbibigay daan ito para mapalakas pa nila ang mga serbisyo ng ospital. Bukod dito, makakatulong din ito para makapagpatayo sila ng mga modernong pasilidad, makabili ng makabagong kagamitan at makatanggap ng mas marami pang pasyente. Ang karagdagang pondo ay nagpapakita rin ng pagtupad sa ipinangako ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang tulong para sa mga orthopedic patients, ayon pa kay Pujalte. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.